Ano naman eh. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ang with evidence. Naku po, ito na talaga. Talagang sira na ang unity mga kabibig. May bagong alyansa na binuo si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ito daw ang tinatawag na bagong unity team. Nako po. At take note, walang VP Sara doon. Tinanggal nga ba si VP Sara? Initsapwera na nga ba si VP Sara Duterte? Sabi ng ilang netizen, ito na ang totoong mukha ni Bongbong Marcos. After ginamit si VP Sara Duterte, itsapwera na. Pero according to Antonio Contreras, si VP Sara daw ay isang manggagamit. Si VP Sara daw ay oportunista. Ginamit si Bongbong Marcos para maging vice presidente. Ay, ang gulo-gulo talaga mga kabibig. Nakita nyo ba ang bagong news ngayon? Ang bagong unity? Naku, I don't know kung aprobado ba ito ng maraming tao. Naku, ito ha, i-share ko sa inyo ang video na nakalap ko. Tapos, I want you to listen to the news and please give your information or your idea tungkol dito. O, di ka muna makabibig ha. Ang administrasyon para sa darating na halalan 2025. Ito'y matapos na formal na nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Oh, so it's Bongbong Marcos and Martin Romualdez nagsanib puwersa na sila mga kabibig. Ito daw ang bagong unit team. Grabe no, initsapwera si VP Sara Duterte. Ang mga party, ang party ni Romualdez, ang party ni Bongbong Marcos nagsanib puwersa. Ito ang bagong unit team na binuo ng Bongbong Marcos at Martin Romualdez para sa halalan 2025. Sabi ng iba, ito ba daw ang panlaban ng Marcos Romualdez laban sa mga Duterte? Let's continue watching. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony, sinabi ng Pangulo na bubuhayin nila ang unit team at bubuo ng common candidates para sa midterm elections na tatawaging alyansa para sa bagong Pilipinas. Alyansa para sa bagong Pilipinas. So bagong unit team, alyansa para sa bagong Pilipinas. O, yun ha, yun nakafocus ngayon ang gobyerno sa kung sino ang susunod na mga i-elect nila na senador, na mga politiko, diba mga kabibig, para mawala talaga ang mga Duterte sa linya nila. So pa. Iginit din ng Pangulo na kailangang madagdagan ng mga kaalyadong mambabatas ng administrasyon para matiyak na maipapasa ang mga isinusulong na pagbabago at polisiya ng pamahalaan. So kailangan talaga kung sino yung nakaupo ng mga lawmakers, yung mga kongresista, dapat kaalyado ng bagong unit team para kung ano ang gusto nilang mga balaod or mga law na ipopropose nila o ihihiring nila, isusumitin nila, agad-agad ma-aproba. So yun ang plano nila. Wala ni mismong magre-react, magbibigay ng negatibong komento sa kung ano ang gusto nila. Sabi ng ilang mga netizen, ano to? Kontrolado nila ang Kamara pati Senado? Gusto ba nilang kontrolahin ang Kamara at Senado para sila yung makahari at wala nang magre-react, wala nang magbibigay ng kailang opinion kung ano ang kailang gustong gawin, masusunod? Ay ewan ko mga kabibig. Pero ito yung alyansang Romualdez at Bongbong Marcos. Gaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unit team para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Naku po, yan na naman po ang mga sinasabi nila. O, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Pero bakit hindi sumasang-ayon ang mga ratings, performance ratings, satisfaction ratings, at kung ano pang klaseng ratings kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ito ay umaayon kay VP Sara Duterte?
Ang tanong, masaya ba ang Pilipino sa achievements ni Pangulong Bongbong Marcos? Kumusta nga ba ang buhay ng maraming Pilipino, lalo na ang ating mga OFW? Kumusta ang iyong assessment sa paglilingkod bilang Pangulo ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos? Let's continue, ha? Samantala, sinabi ng pinsa ng Pangulo na si Speaker Romualdez na higit pa sa isang political union ang binuo nilang alyansa. Wala eh. Anya, bukas pa rin ang PFP at naka-CMD na makipag-alyansa sa partidong hugpong ng pagbabago ni VP Sara Duterte. Ako po, storya na lang yan. Diba? Kung dapat sana, kung gusto nyo makipag-alyansa sa party ni VP Sara Duterte, dapat sana si Bongbong Marcos at Sara dapat ngayon ang may magandang alyansa. Dapat sana nauna si Sara kumpara kay Romualdez. Pero nauna si Romualdez, diba? Si Romualdez at Bongbong Marcos, sila yung ang magpinsan, ang naunang nag-alyansa sa kanilang party. Itong si VP Sara Duterte, para lang for the sake of formality, for the sake na iparamdam nila na ng mga netizen na hindi na basura or parang ano to, second choice na lang, second option na lang si VP Sara Duterte. I don't know mga kabibig, pero ito yung feeling ko, this is my own political views on what is happening right now. Pero we don't know kung ano din ang gusto ni VP Sara Duterte. We don't know, VP Sara Duterte will give chance for Bongbong Marcos and Romualdez to join forces, makisali na rin siya, or gagawa siya ng sariling alyansa din sa mga iba't ibang party sa PDP Laban at Hugpong Pagbabago. Baka mag-collab din sila, mag-join forces din. So dalawang alyansa ang mag-away-away sa 2025 election. At tingnan natin kung sino ba ang papaboran ng maraming Pilipino. Our strength is not only in our numbers, but in our shared resolve to enact substantial... So yun na nga mga kabibig. I don't know kung ano ang iyong komento tungkol dito, but for me, well, kung maganda man ang magiging mithiin ng pag-join forces ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez para sa ating bansa, hindi maganda. Pero marami ng mga Pilipino nagsasabi, tama na. Oo, nabudol na kami, na-try na namin yung unity team nila, pero until now, para yatang na walang pagbabago sa buhay namin. Until now, mahal pa rin ang bigas. Until now, lugapak pa rin ang mga Pilipino. On the other hand, mga kabibig, meron akong ibabalita sa inyo. Isang malaking balita sa araw na ito kasi merong maisog rally. Yes po, mga kabibig. Merong maisog rally. Saan ba ito gaganapin? Nako. Sa Pampanga, sa Angeles, Pampanga. At iniimbitahan po tayo ni Pangulong Duterte na pumunta at kailangan maging present tayo doon. So, pakinggan natin si Pangulong Duterte, mga kabibig. Just give me a minute to share the video para depende na sa inyo kung pupunta ba kayo or hindi. Give me a moment, mga kabibig. Ito na mga kabibig. Hintayin nyo lang konti. Okay? Makinig tayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I'd like to greet my brothers and sisters from Angeles. I know that we have a tentative schedule for a rally in your city, and you have accepted, at least some of you, if not all, accepted the idea of having it there and listening to people. Actually, itong rally na ito, wala naman itong it's not out to destabilize government. It's not asking for the ouster of anybody, including the president. It's not about some personalities also in government. Wala. Ito is just, we are just in the narrative of our history presently. Okay. Parang part ito ng buhay natin at bukas para sa ating mga anak. It's true. We are undergoing a period of not really uncertainty, but there's a little bit of may gusot sa ating society. Sa tao. So this has to be discussed openly
in a rally, mas mabuti, so that people can understand. Correct. And yung mabigyan yung essence of freedom of speech. Correct. I agree with that. Kasi importante yan para sa tao. Nothing to worry about. Kayong mga opposition, government, military, do not worry. We are not there to oust government. We are there to talk about government and preserving it for the people of the Republic of the Philippines. Okay. That's great. At least nalaman natin kung ano ang gustong mangyari ni Pangulong Duterte sa Maisog Rally, mga kabibig. Ay, eto na nga yun. Ready na ang Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. I-share ko sa inyo kung ano ang mga latest development for today. O, eto na, oh. Kita nyo naman, oh. Sa, I don't know how to read the name of the school. Chevalier School. So, ito na, oh. Ito na, oh. Malaking gym yata ito. Hakbang ng Maisog Freedom Concert and Peace Rally sa Angeles City, Pampanga ngayong 3 p.m. po ng hapon, mga kabibig. Oh. Walang mga ano dito ha. O, tingnan mo, ang lawak pala. Wala itong mga traktor ha. Walang mga traktor nakaparada sa gym ngayon. In fairness, as in pinagbigyan at as in pinagbigyan laya ang mga tao, lalo ang grupo ni Pangulong Duterte na magkaroon ng Maisog Rally. So, yan po mga kabibig, ang latest development. Marami ng mga vloggers ang pumupunta doon para i-cover nila ang Maisog Rally. Sabi ng iba, baka mag-flop daw ito. Pero I don't know kung mag-flop ito kasi trending na trending at pinag-uusapan ang Maisog Rally ngayon sa Pampanga, mga kabibig. So ano ang yung komento tungkol dito? For me, we're just praying na sana everything will run smoothly as mentioned by Pangulong Duterte na it's not against the government. It's not Maisog Rally that plan to oust the president, but this is Maisog Rally to inform the people about what is happening right now in our government and to let people know their freedom. To let people know kung ano ang pwedeng ipaglaban at kung ano ang pwedeng solusyon sa mga gusot sa gobyerno. It's not ousting or ipatanggal si Bongbong Marcos, but letting people realize what is happening right now in our country. So yun lang mga kabibig ang aking latest libak-libak for today. Ano ang yung opinion dito? Ang daming nangyayari ngayon yung combined forces, alliances with Bongbong Marcos and Romualdez. I don't know kung si BP Sara Duterte ay naitsapuera or hindi. Kayo na ang bahalang humusga doon. So yan lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.